Kamusta mga kaibigan ng Barca Hoy? Welcome sa bagong potensyal na 11. Nagsimula na ang Liga Esports kung saan ang Barca ang reigning champion matapos manalo noong nakaraang season. Ako sa totoo lang ay may magagandang pakiramdam tungkol sa season na ito. Sa tingin ko kayang muling manalo ng Barca sa liga na ito. At sa totoo lang, ang taya ko ay muling magiging kampeon, ang Football Club Barcelona. Kami mula sa Barca, iniimbitahan namin kayo ngayon na subaybayan ang buong liga, Champions, Copa at lahat ng kompetisyon kasama kami. Dito sa channel na ito na nagbibigay ng impormasyon, malapit na tayong umabot ng 441,000 subscribers. Halos malapit na tayo sa kalahating milyong taga-subaybay sa channel na ito. At sigurado ako na sa tulong ninyo, makakamit natin yan. Pindutin mo ng todo ang like button at ibibigay ko ang potensyal na starting 11 ng liga, Esports Mallorca Barca. Ano ang predicted starting 11 ni Hansi Flick? Tingnan natin, pero bago ang lahat, gaya ng dati, oras na para kilalanin kung sino ang ating kalaban, ang koponan ni Yagoba Arrasate. Wala pa tayong mapagbasehan dahil ito ang unang laban. Wala pa tayong ibang laro na mapapanood para makita kung paano sila naglaro. May ilang bagong manlalaro sa koponan ng Mallorquin. May sasabihin ako sa iyo. Si Pablito Torre, dating manlalaro natin, ay magiging tampok kasama si Muriqui, na sa palagay ko ang pinakamapanganib na forward. Inaasahang ito ang line-up ng Mallorca na posibleng may kasamang si Leo Roman, Mojica, Mark Valien, Raylo, More, Mascarel, Darder Morlanes, Asano, Pablo Torre. Sa opensa, si Muriqui talaga ang magaling. Sabi ko nga, delikado ang koponan may 3-4 na malalakas na manlalaro. Pero syempre, kailangan kong sabihin na ang Football Club Barcelona ay hindi dapat, sa unang tingin, magkaroon ng problema sa pagkuha ng unang 3 puntos sa kompetisyon. Uulitin ko, laban ito ng Barca, ang itinuturing na paborito. Bukod pa dyan, pagkatapos ng napakagandang pre-season na nagawa natin, sa tingin ko ang Barca ay nasa pinakamagandang kondisyon para gawing panalo ang unang laban na ito at makuha ang unang 3 puntos sa talaan. Pero dumako na tayo sa talagang gusto natin, sa talagang mahalaga sa atin na siyang pagkakatanggal ng ating Football Club Barcelona. Samantalahin mo ang chance na ito. Sana nakapag-subscribe ka na at pinindot ang like button. Mahalaga ito para ma-promote ang video. Gaya ng sinabi ko, magsisimula tayo sa starting 11 ng Football Club Barcelona na siyempre gagamitin si Joan Garcia bilang kanilang goalkeeper. Bakit ko nasabi si Joan Garcia? Kasi marami ang magtatanong sa akin, uy, anong problema kay Joan Garcia? Ano ang nangyayari sa kanyang registration? Sa oras na ito ng hapon, masasabi na natin na si Joan Garcia ay maire-register na ng 100% ang posibilidad. Kaya naman, ang goalkeeper ay magiging dating manlalaro ng Espanyol na ngayon ay magde-debut na ngayong season kasama ang Barca. Si Joan Garcia ang goalkeeper. Kaliwang likod, tingin ko dito. Wala nang masyadong dapat sabihin. Si Alejandro Valde, na nasa magandang kondisyon, nasa mataas na antas, at araw-araw ay lalong gumagaling at lumalago. Para sa akin parang eroplano siya. Malakas at pisikal naman lalaro. Posible siyang maging isa sa mahuhusay sa mga susunod na taon. Isa sa mga pinakamahusay na left back sa buong mundo. Ang panahon na lang ang magsasabi kung tama ako o mali. Pero sa ngayon, naniniwala ako na kaya ni Alejandro Valde. Para sa hinaharap makita natin siya, gaya ng sinabi ko, bilang isa sa mga pinakamahusay. Kanang likod, medyo may pagdududa dito dahil pinag-uusapan nila na maaaring si Royals Koundé o kaya si Eric Garcia. Ako, sa totoo lang, kung maayos ang lahat, kung maayos ang takbo ng lahat, dapat si Jules Koundé ang ilagay. Sa tingin ko, lahat kayo ay sasang-ayon sa akin dyan. Kung sakaling may anumang pisikal na problema kay Koundé, na sa ngayon ay wala naman akong alam, totoo na maaari nating makita, gaya ng nakita na natin dati, si Eric Garcia. Sa tingin ko, mas mataas pa rin si Jules Koundé kaysa sa Katalanong lateral sa normal na sitwasyon. Na kahit ganoon, gaya ng sinabi ko, si Eric Garcia ay talagang napakabilis ang pag-unlad. Napakabilis talaga. Magkasama sa depensa sina Pau Cubarsí, walang duda kay Cubarsí na dapat siya ang isa sa mga magagaling na sentral na may reputasyon bilang leader sa Barca. Ngayong wala na. Siyempre, pati na rin si Íñigo Martínez. Magkapareha sa gitna ng depensa. Sa tingin ko, malinaw na iyon. Pau Cubarsí, kasama si Ronald Araujo. Itong depensa na ito ay pareho pa rin. Well, sasabihin ko sana halos pareho. Pero hindi, halos. Kasi ito talaga ang parehong depensa tulad ng nakaraang taon. Maliban na lang, gaya ng alam nyo, sa pagbebenta na iyon. Masakit para sa akin, pero ganun talaga sa football. Lalo na tungkol kay Íñigo Martínez.
May 34 na taon na siya noon. Nakita niya ang pagkakataon na pumunta sa Arabia. At ayun, naiwan tayo na wala na si Inigo Martinez. Pero ang Barca, gaya ng sabi ko, patuloy pa ring may napakagandang kalidad, lalo na sa depensa. Dumako naman tayo sa gitna ng larangan. Dahil dito pwedeng magkaroon ng kaunting pagbabago, pwede talagang magkaroon ng maraming pagbabago. Dahil totoo naman. Para sa akin, si Pedri ay hindi mapapalitan at wala siyang kapalit sa ngayon. Hindi lang ang Barca, masasabi ko na sa buong mundo, kakaunti lang ang mga manlalaro na mas magaling kaysa kay Pedri. Siyempre, para sa akin, si Frenkie de Jong ay isa pang manlalaro na talagang hindi pwedeng ipagpalit. Kapag maayos ang dalawa, nararamdaman at napapansin yon ng Barca. Si Flick mismo napapansin yon. At alam niya na kapag nasa pinakamagandang kondisyon ang dalawang manlalarong ito, maraming pagkakataon ang Barca na manalo sa kanilang mga laro. Alam na iyan ng lahat. Ngayon, may duda talaga ako. Hindi ko alam kung andyan si Dani Olmo. Hindi ko alam kung andyan si Gabi. Hindi ko alam kung andyan ang mabait na si Fermin. Naniniwala akong karapat-dapat si Fermin Lopez bilang attacking midfielder sa likod ng striker. Dahil sa lahat, sa kanyang dedikasyon, sa kanyang pagsisikap, sa mga goal niya, at pati na rin dahil nagbibigay siya ng mga goal sa Barca, nagbibigay ng mga assist. Naniniwala ako na lubos na karapat-dapat si Fermin na mapasama sa starting 11 na ito, ang unang starting 11 sa panahon ni Flick ngayong season. 2025, 2026. Pagkatapos sabihin iyon, sina Marc Casado at Marc Bernal ay posibleng mapasama rin. Sa totoo lang, si Marc Bernal ay hindi pa nabibigyan ng minuto ngayong preseason. Imposible talaga, 0% ang chance niyang mapasama sa starting 11. Hindi ko alam kung gusto ni Flick na bigyan siya ng ilang minuto, kahit 5 minuto man lang, para unti-unti siyang makasabay sa galaw ng first team. Pero pagkatapos makita na hindi siya ginamit sa preseason, masasabi ko na si Marc Bernal. Ngayon, kailangan pa niya ng mas maraming karanasan para unti-unti siyang mapasama sa starting 11. Hindi pa ito agad, pero siya ay parte ng plano at pinagkakatiwalaan namin para sa marami naming inaasahan. Oo, tiwala kami sa batang manlalaro, pero napag-uusapan din siya, pati si Casado, Gabi Bernal, at si Dani Olmo na may iniinda rin. Sa tingin ko, hindi siya magiging first 11 sa simula ng laban. Tuloy tayo sa forward na hindi pa makakalaro ngayon. Rashford, sa ngayon tandaan, maaaring magbago ito, pero masasabi ko na sa ngayon, hindi pa makakapasok si Rashford. Kaya naman, kaliwang bahagi para kay Rafinha. Sigurado yan, malinaw na malinaw. Sa tingin ko wala namang may duda dyan. Kaliwang bahagi para kay Rafinha, kanang bahagi para kay Diaz. Ibig sabihin, siya yung manlalarong hindi pwedeng mawala sa kahit anong dahilan. Ibig sabihin, si Min Jamal ay walang kahit anong problema. Ayos na ayos siya, pisikal at psikolohikal. Kaya nakikita kong handang-handa siyang bumalik. Siyempre, kasama siya sa panimulang 11, kasama si Rafinha, at sa posisyon ng pag-atake. Kung wala si Rashford, pipiliin ko si Ferran Torres. Alam ko ring ganun din. Hanggang Sabado, makikita nyo ng rehistrado si Rashford sa liga. Kapag nangyari, mauuna siya kay Ferran. Pero kung sakaling hindi umabot ang pag-assign na yon sa oras, makakalaro na siya sa susunod na laban para sa ikalawang linggo. Pati na rin si Rashford, si Bargy at iba pa. Ito ang atake ko, kasama si Rafinha, Lamine Yamal at Ferran Torres, gaya noong nakaraang taon. Abangan natin ang injury ni Robert Lewandowski na tatagal ng 2-3 linggo. Kaya hindi ko siya isinama sa starting 11 na ito. Ito ang magiging lineup ko laban sa Mallorca sa unang laro. Magpapanggap tayong si Hansi Flick at ito ang ating pagpipilian. Ilagay mo ang iyong opinyon sa mga komento at syempre, pindutin ang like button. Mag-subscribe ka na rin dahil ito ang channel ng lahat ng mga cooler. Barca noon, ngayon at magpakailanman.